So ayun mga parts, yan, another day, another life. So update tayo dito sa nabili kong hybrid na top box mga parts, no. Napansin ko siya sa kanya pag tumatakbo pala, pag malabak. Ito, ayan, gumagalaw siya. Pero hindi naman ganun kalaking issue yan. Yun. At medyo nakagawa tayo ng konting maintenance dahil kailangan. At nasa dito ako sa may north, sa likod ng SM North. Yan. Bali ang ginawa ko, nag-change oil, normal na change oil. Tapos yun, nagpalit ako ng brake fluid. Yan. Kasi medyo manilaw na siya, manilaw na yung brake fluid ko. Yan, manilaw siya. Tingin ko ngayon yung pagkapalit ko mga parts, mas lumakas yung preno ko. Parang konting dampi pa lang sa sa preno, ngayon sa brake lever lumakas siya. Kasi pag hindi naman natin pinalitan ng ating brake fluid o hindi natin napangalagaan ng ating ABS, sana goods pa siya hanggang sa ngayon, no? Eh may malaking kabayaran. Malaki magagastos natin. Malaki magagastos natin pag pinabayaan natin sa brake fluid. Yun. At napakasakit sa pulsa nun. Diba? Naipagbakbakan na naman tayo sa EDSA. Bakbakan na traffic. Parang ngayon na lang ulit ako napadaan ulit dito. Minsan na lang naman ako dumaan dito pag kailangan At medyo magalaw pala yung manibela ko ngayon. Hindi ko malaman. Hindi ko alam kung bearing sa wheel bearing o ano. Check ko tong yung wheel bearing ko sa harapan. Pero hindi naman alog. Wala naman siyang alog pag inuuga ko yung gulong. Pero try ko siyang buksan kung paklasin yung gulong. Baka doon ang problema mamaya kahit masigip sa pwesto ko. Kapon medyo nakalawang-lawang kasi lang limitado yung kilos ko nun. Ang bagal ng mga nasa harapan. Simula pala nang nabili ko to mga parts, yung ABS mga parts, once ko pa lang na-try yung ABS nito, yung tipong pag brake mo kala mo kumukontra, yung nanginginig siya tas biglang iikot yung motor. Once pa lang yun, sinadya ko kasi gusto ko masubukan ko anong experience pag nag-activate yung ABS. Ganun pala, parang pinipigilan niya yung mag-lock yung talaga yung rotor disc o yung disc brake. So sa part na to medyo maluwang pa naman, nakakatakbo pa. Pero pagdating mo ng lagpas ka ng Timog, Pakubaw, yun na, build up na ng traffic dun. Bagay dito nga nagsisimula na rin Dito kawawa yung babiyahe ng from north to south. Ganito ka traffic. Yun. At ang mga napalitan ko dito, napalitan ko dito yung slider piece. At medyo tumahimik na yung panggilid ko. Hindi na siya ganun kaingay. Tapos sa o-ring naman, saka yung sa seal, grease seal sa may torque drive, sabay ng pagsilip ko wala naman tagas. Hindi ko lang paano nangyari, siguro dahil sa grasa na kinabit ko, ginamit ko yung muling grasa kasi na ginamit ko, yung parang nagtagas-tagas yun, bilis malusaw. Bilis niya malusaw mga parts, parang tubig. Kaya siguro may ganun.
kulay blue pa man din yan, pero siguro baka peking grasa kaya di ko na ginamit yung grasang yun. Ano na lang, pang mga outer na lang. Grabe traffic, oh. Back to normal na 2025 traffic. Pagbaba dito medyo okay pa naman siya, pero pagdating yata doon sa ano, Patimog pa lang tayo. Build up na ng traffic yan. Isang diretso to mga parts na biyahe. Dito, labanan dito, makauna sa traffic eh. Ayun o, maluwang basa sa bandang harapan. Yan ang pagkakasemento ng EDSA, no? Bako-bako. Sementado pero bako-bako. Pag pangit timpla ng suspension mo, lilipad ka. Okay na yung suspension ko sa likod. Yung bumigat nga pala ako, bumigat kami ng OBR ko ng mga 3 kilo. Tumutukod siya mga parts eh, bumigat lang kami. Tumutukod siya sa likod. Pero yung ano, medyo nag-diet, yun, di na natukod. Nasa bigat talaga ng ano eh, ng tao eh, o yung rider, tanga yung OBR mo. Doon nakasalala yung performance ng suspension. Yung maluwang pa dito. Maluwang pa dito. Ay, yun na, pasikip na. Ang gawa ko dito, hindi ako nag-iilalim eh, nag-iibabaw ako. Sinatsaga ko yung ano mga parts, yung stoplight. Sinatsaga ko yung stoplight kaysa sa ilalim. Pag naipit ka sa ilalim, wala. Kukubaw, ibabaw na lang tayo. Sa ilalim kasi mainit eh. Ano yung huli, mainit din. Talagang ano, ako pa talaga naipit dito. May part dito na bawal yung ano, yung sa bike lane. Dapat ina-allowed na nila kasi traffic naman eh. Saka wala namang mga bike na ano, madaan. Mas marami nagbabayad ng buwis ng mga naka ano, motor sa rehistro pa lang, sa lisensya. Araw-araw ganito, no? Hindi yan nagbago. Simula nagmotor ako na dito na ano, na ito nga, nakuha ko 2019. Kasi dati pa, wala pa 2019. Yung mga nagko-commute pa lang ako, nagbabas pa lang ako. Grabe. Tayo sa ibabaw. Tayong ilalim. Pangit umilalim eh. Sana mabot yung battery ko, no? So pag naputol to mga parts na video, alam na, lobat na. Siya nga pala mga parts, no, hindi ko na pinakita yung paggawa-gawa kung pag change oil, saka yung pag bleed o pagpalit ng brake fluid. So, wala namang bago dun mga parts eh. Wala lang.
Ang ginagawa ko talaga nun regular maintenance na lang talaga dito. Regular maintenance. Pagpapalit naman ng brake fluid para mapahaba natin yung buhay ng ABS natin. Ganun talaga kailangan natin pahaba ang buhay ng ABS natin. Pero may kung dadaan ka sa ilalim, kabaw ilalim, di ba? Tapos mausok, tapos hinto din, nakaka-suffocate mga parts. Unlike dito sa taas, ma-traffic ka man, at least open area, open siya. Tama ba ako dun mga parts? Ako pa, silingit ba talaga? At sa kanan gumagalaw, bus lane pa yung sa kanan, kaliwa pala. Samantalang dito dati yung mga motor nag-uunahan sa ilalim ngayon nag-uunahan sa ibabaw. Kubaw ibabaw. Dati nung pandemic mga parts, halos less than 30 minutes lang ang biyahe mula Guadalupe hanggang SM North. Kubaw na tayo, Kubaw ibabaw. Stoplight na lang talaga nito. Kasi dito kahit pa paano muuusad ka kahit may stoplight. Saan nakamotor ka? Sana mabot yung battery ko, ano? Saglit lang buhay nito Ang gamit kong battery, Telesin from the ocean. Ang bagal-bagal nila tumabante. Lakas talaga ng preno ko ngayon. Kaya nabibigla ako Tulubang tapos sisikip. Ito maluwang, pagdating sa taas skip na. Ayan na, stoplight na naman. May chikiting. Minsan mga pals pag ganito, diba? Ganito ang posisyon ko. Yung may sumisingit pa sa bandang kanan ko. Pinipilit nila mga parts. Pinipilit na lang yung pagsingit nila. Padis, maliit na yate. Ayaw kong sumugal dyan sa kanan. Wala naman tayong magandang gulong. Ay, mahulog pa yung gulong mo dun sa butas. Wala yung motor trade, yung maraming repo. Ang daming repo dyan Wala na to, dire-diretso na itong traffic nito. Yan, may paibabaw, may pailalim. Saan ba ako dadaan? Siyempre, sa ilalim pa rin tayo. Ilalim tayo, ito tayo akit na sa taas. Mas manual sa ilalim dito maski may stoplight sa una. Mas maluwang siya. Kasi isipin mo, nasa taas ka,
nasa taas ka. Eh may pag ano, naibuisit ka sa traffic, sobrang ano, traffic, di ba? Tapos nasa taas ka. Ano, baka maisipan mong tumalon. Kasi traffic. Eh pag dito ka lang sa baba, dito ka lang talaga sa baba. Itong mga to nagsisiksik. Dito kayo sa ilalim, maluwang oh. Oh, stoplight lang dito. Kung makita yung nasa harapan mo. Ano, hirap na ganyan oh. Ano ba yan? Lala mo siguro yan oh. Tapos ganyang kalaki karga mo, tapos ganito traffic. Naka po. Oh, nakas kaya makauwi. Battery ko maliit na lang. Ayan, sisingit si Kuya dyan. Tapos wala din naman. Traffic yun. Ayun o, police ba yan o ano? Pero naka nutshell o. Paano tayo susunod sa batas niya kung ang mismong mga police eh naka nutshell? Siguro angas nga naman nga talaga tingnan, kaya ganun. Let's go. Oh. So nasa kaliwa ko yung pulis. Yan. Oh, pulis yan man, pulis. It's the police. Yun na, makapal na, hanggang dulo na. Pasundot-sundot na lang ang takbo ko. Tapos naka-manual ka, no? Manual na motor. Nakangawit mag-clutch. Pero dati naman, nasanay na rin naman ako dati mag-clutch. Pero yung nag-try na ako ng ano, ganito matik, may sarap, maginhawa sa pakiramdam. Ayaw ko tumaan dyan, baka mayari tayo ng naninikit dyan. May naninikit dyan. Ako tuloy-tuloy na pala to, kahit yung traffic dito. Tuloy-tuloy dun oh. Pero dyan madalas ano eh, yan sa may bandang kanan ko yan, yung bike din. Diyan madalas ano, madalas may matikitan eh. Totoo lang. Pero ngayon parang wala. Maski doon sa ilalim ko kanina ng ano, ng Cubao, walang nainikit yung mga dumadaan ng bus lane. Anong araw ba ngayon? Wednesday? Oo, Wednesday ngayon. Paano gasolina dito? XCS 59 yung XCS. Sa pinagagasulinan ko 62 eh, yung ano, Altex. Pero mukha nang maganda yun. Sana nga ano, may kasamang Tecron. Ewan ko, dati hirap na hirap ako kung ano yung parang nakahalo dun eh. Pero ang nakahalo dun mga parts, may kasama siyang additives na pampalinis daw ng ano, na engine, ng mga carbon deposit daw. Yan ang nakalagay daw doon. Grabe no, tsaga nung ibang nagmumotor na maski tunog maingay na yung mga motor nila no. May mga ano ba, siga ba, siga. Ay, tigas na tayo.
tanggalin ko tong gulong na to mamaya. Ay, medyo maluwang. Kaya ako umakyat dyan. Ayun, bus lane sa kaliwa. Ba't nandito tong bus na to? Di ba bus lane sa kaliwa? Oh, traffic na. Oh, sumisigip, sumisigip. Ang bait yun si kuya. Siyempre, crossing na ba? Oh, crossing na. Hindi rin ako ilalim dyan. Ibabaw ako. Mas manual kasi sa ano, sa ibabaw. Ano, ganun pa rin sistema sa traffic. Oh, hindi ako dumiretso na, baka biglang walang labasan. Sa ibabaw. Stoplight lang naman na dito eh, ang iisipin mo. Yan, medyo manual na mga parts. At malapit na ako sa Guadalupe. So yan mga parts, dito ko napuputulin itong video na to. At sa pag-maintenance ng mga motor, kung kaya nyo gawin nyo na lang. Dahil mahal ang labor, magpapabayad ka para lang ma-maintenance. So ayun lang for today. Salamat. Nakabiglang mag-go pag sakaling punta ako dyan. Lakas ng preno ko.